Mayroong nakatagong katahimikan sa likod ng liwanag ng mga screen, isang katahimikang lumalamon sa isipan ng milyon-milyong tao araw-araw. At marahil ay alam na alam mo ang katahimikang ito. Ito yung sandali na isinasara mo ang isang app, tumitingin sa kawalan, nakakaramdam ng kakaibang kawalan sa iyong dibdib at iniisip, bakit kahit konektado ako sa buong mundo, ramdam ko pa rin ang pag-iisa? Ang pinakanakababahala ay kung hindi nauunawaan at hinaharap ang damdaming ito, hindi lang ito lumalaki. Kinakalawang nito ang pagkatao. Ginagawa nitong anino ng dating sarili ang matatag na tao. At ito sa kasaysayan ay palaging daan patungo sa isang buhay na puno ng panghihinayang. At madalas sa isang trahedyang pagtatapos na minamarkahan ng paghihiwalay, padalos-dalos na desisyon at patuloy na pakiramdam ng kakulangan. Si Marcus Aurelius, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao na nabuhay, ay humarap sa isang bagay na halos kapareho. Pinamahalaan niya ang isang buong imperyo, may mga hukbo, katayuan, yaman, paggalang, at gayunpaman isinulat niya sa katahimikan na ang kaluluwa ay hinuhubog ng iyong paulit-ulit na iniisip. Ibig sabihin nito, kahit isang emperador ay maaaring makaramdam ng pag-iisa kung pakakainin niya ang kanyang isip ng mga bagay na sumisira dito. Eksaktong ito ang ginagawa ng digital na mundo sa milyon-milyong tao ngayon. Lumilikha ito ng ilusyon ng pakikisama, ngunit pinapakain ang isip ng paghahambing, pagkabalisa at isang pamantayan ng pagiging perpekto na imposibleng abutin. Napansin mo na ba na habang mas marami tayong oras na ginugugol sa pag-scroll, mas nararamdaman natin na tila mas maganda ang buhay ng ibang tao kaysa sa atin? At habang mas hinahanap natin ang online na pagtanggap, mas kakaunti ang tunay na halaga na nararamdaman natin. Ang damdaming ito ay napakakaraniwan na ipinapakita ng pananaliksik na ang pagtaas ng paggamit ng social media ay direktang nauugnay sa pagtaas ng pag-iisa at pagbaba ng kalusugan ng isip, lalo na sa mga kabataan at mga nasa edad na mula 18 taong gulang hanggang 35 taong gulang. Ito ay isang pandaigdigang kababalaghan, tahimik ngunit mapanira. Minsan ay sinabi ni Marcus Aurelius, kung may anumang panlabas na bagay ang nakakapagpabagabag sa iyo, ang sakit ay hindi nagmumula sa mismong bagay, kundi sa iyong pagtingin dito. At ano ang mas naglalarawan sa digital na mundo kaysa sa baluktot na perception? Sinusundan natin ang mga taong tila perpekto, mayaman, masaya, may kumpiyansa, ngunit hindi natin nakikita ang kanilang mga pagkakamali, kanilang mga kabiguan, kanilang mga sugat. Napansin mo na ba kung paano ito direktang nakakaapekto sa iyong pagpapahalaga sa sarili, sa iyong enerhiya at sa iyong pananaw para sa hinaharap? Ito ang una at mahalagang aral ng bidyong ito. Ang panlabas na mundo ay hindi kailanman magiging responsable para sa iyong pag-iisa kung master mo ang iyong panloob na mundo. Para kay Marcus, ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa pagiging napapalibutan ng mga tao, kundi sa hindi pagdepende sa kanila upang umiral. Upang maunawaan ito sa praktika, isipin ang sumusunod. Gigising ka, kukunin ang iyong telepono at bago pa man bumangon mula sa kama, ikinumpara mo na ang iyong buhay sa 10 magkakaibang tao. Ang iyong isip ay bumabangon ng talo bago pa man magsimula ang araw. Kaya't maraming nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat sa kanilang dibdib. Kaya't marami ang nagbibigay ng impresyon na maayos ang lahat sa labas, ngunit nagtatago ng panloob na kaguluhan. At kapag binaliwala natin ang siklong ito, hindi kailanman magiging maganda ang kahihinatnan. Maraming artista at pampublikong personalidad ang nagsimulang bumagsak nang mawalan sila ng kontrol sa kanilang emosyon sa gitna ng digital na kasikatan.
Si Britney Spears, halimbawa, ay gumugol ng maraming taon na nabubuhay sa ilalim ng presyon ng imahe sa publiko, mga komento at inaasahan ng iba. At nakita ng lahat kung paano masisira ng pagkasira ng emosyon kahit ang isang tila matagumpay na tao. Ang problema ay hindi kailanman ang kasikatan mismo, kundi ang kawalan ng panloob na pagkontrol sa harap nito. Sa kabilang banda, mayroong kabaligtarang landas. Ang mga taong tulad ni Keanu Reeves, halimbawa, ay nabubuhay sa gitna ng kasikatan, ngunit naglilinang ng gayong matatag na panloob na kapayapaan na walang anuman sa labas, ang tila may sapat na kapangyarihan upang sirain ito. Ito ay purong stoicismo na inilalapat. Ito ang tunay na emosyonal na balanse. Ngayon, marahil ay nabubuhay ka sa parehong dilema, napapalibutan ng mga tao, napapalibutan ng nilalaman, ngunit malayo sa iyong sarili. At dito pumapasok ang stoicismo tulad ng isang ilaw sa gitna ng ulap. Ibinabalik nito sa iyo ang kontrol. Ipinaaalala nito sa iyo na ang tunay na pag-iisa ay hindi lumilitaw kapag wala kang kasama, kundi kapag putol ang koneksyon mo sa iyong sarili. Kung patuloy mong babaliwalain ang damdaming ito, hindi lang ito mawawala. Ang tendensya ay lumalaki ito, nagiging pagkabalisa, kawalan ng layunin at maging depression. Ngunit kung panonoodin mo ang bidyong ito hanggang sa dulo, mayroong 5 malalim na aral na kinuha direkta mula sa buhay, mga pagsubok at karunungan ni Marcus Aurelius na kayang baguhin ng husto ang iyong relasyon sa digital na mundo, sa iba at sa iyong sarili. Kung inihayag ng unang bahagi ang tahimik na panganib ng pag-iisa sa digital na mundo, ngayon ay mauunawaan mo kung paano ito haharapin ni Marcus Aurelius kung nabubuhay siya ngayon. Isinulat niya na karamihan sa mga kaguluhan ay nagmumula lamang sa ating imahinasyon. Gayunpaman, nabubuhay tayo sa isang panahon kung saan ang imahinasyon ay pinapakain 24 na oras sa isang araw ng mga notifikasyon, paghahambing at hindi makatotohanang inaasahan. Kaya't maraming tao ang nakakaramdam ng pagkaubos ng isip kahit walang naranasan na masama sa loob ng isang araw. Ang isip ay pagod na bago pa man ito magsimula. Ang ikalawang dakilang aral ay ito. Kailangan mong bumuo ng isang panloob na kuta na hindi nakadepende sa palabas na ingay. Karamihan sa mga tao ay nagdurusa dahil inilalagay nila ang kanilang kapayapaan sa kamay ng mga bagay na hindi nila kontrolado. Opinyon ng iba, likes, followers, mabilis na tugon, agarang pagpapatunay. Ngunit tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Nangangahulugan ito na kung ilalagay mo ang iyong kapayapaan sa isang bagay na hindi mo kontrolado, nagiging vulnerable ka sa anumang pagbabago at ang digital na mundo ay laging nagbabago. Tanungin ng iyong sarili, ilang beses ka nang nakaramdam ng sama ng loob dahil hindi sinagot ang iyong mensahe ng isang tao o dahil mas kaunti ang likes ng iyong post kaysa sa inaasahan mo o dahil nakita mo ang isang taong naglalakbay, nag-eehersisyo, namimili, nabubuhay ng isang tila perpektong buhay. Nangyayari ito sa halos lahat. Ipinapakita ng pananaliksik na 70% ng mga tao ang nakaramdam ng kakulangan matapos ikumpara ang kanilang sarili sa isang tao online. Hindi ito kakulangan ng lakas. Ito ay kakulangan ng pagsasanay sa pag-iisip. Dito nag-aalok ang stoicismo ng isa sa pinakamakapangyarihan nitong kasangkapan, ang pagtutok sa kung ano ang nasa iyong kontrol. Isipin ang sumusunod na sitwasyon na napakakaraniwan ngayon. Gumising ka, buksan ang iyong telepono at makita na walang nakipag-ugnayan sa iyong ipinost kagabi. Kumakalam ang iyong sikmura. Gumagawa ang iyong isip ng mga kwento. Walang pakialam sa akin. Hindi ako interesante. Nahuhuli ako. Ngunit sa totoo lang, wala sa mga iyon ang totoo. Ito ay automatikong salaysay lamang ng isip.
Ang pagsasanay sa Stoic ay binubuo ng pagkuwestiyon sa salaysay, ng pagmamasid ng hindi nasasangkot. Isinulat ni Marcus Aurelius sa kanyang journal tuwing umaga upang tiyakin na maiayos ang kanyang mga iniisip at paalalahanan ang sarili sa kung ano ang tunay na mahalaga. At maaari mong ilapat ito ngayon. Bago buksan ang anumang social media, isulat ang 2 linya tungkol sa kung paano mo gustong maramdaman sa araw na iyon. Mukhang simple, ngunit ang gawaing ito ay ganap na nagbabago kung paano tumugon ang iyong isip sa digital na mundo. Ipinapakita ng modernong pananaliksik na ang pagsusulat ng maliliit na intensyon ay nakakabawas ng pagkabalisa at pagiging padalos-dalos. Isang halimbawa sa totoong buhay ng isang tila naglapat mismo ng prinsipyong ito ay ang aktor na si Tom Holland na nagpasya na lumayo sa social media matapos mapagtanto na ang patuloy na presyon at ingay ay nakakaapekto sa kanyang kalusugan ng isip. Sa pagkuha ng kontrol, nabawi niya ang pakiramdam ng kapayapaan, focus at kalinawan. Ito ay purong stoicismo sa pagkilos, pagprotekta sa sariling isip na parang ito ay isang templo. Ngunit narito ang hamon para sa seksyong ito. Subukang gugulin ang susunod na 24 na oras gamit ang isang simpleng panuntunan. Bago buksan ang anumang app, itanong, nasa kontrol ko ba ito o ipinapasa ko ang aking kapayapaan sa pagkakataon? Kung hindi ito nasa iyo, baliwalain mo. Kung nasa iyo, kumilos ng may intensyon. Ang iisang gawin na ito ay maaaring muling magpaliwanag sa iyong relasyon sa digital na mundo sa paraang hindi mo pa naranasan dati. At ngayon, bago tayo magpatuloy, kailangan kong tanungin ka ng isang mahalagang bagay. Kung ang nilalamang ito ay umaayon sa iyong nararamdaman sa ngayon, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa channel. Ito ay mahalaga para maunawaan ng YouTube na ang ganitong uri ng video ay nararapat na maabot ang mas maraming tao sa buong mundo. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lang sinusuportahan ang channel, kundi tinutulungan mo rin ang mensaheng ito na maabot ang mga tunay na nangangailangan nito. Ang simpleng kilos na ito ay gumagawa ng malaking kaibahan upang maipagpatuloy ko ang pagdadala sa iyo ng ganitong nilalaman. Kung nauunawaan mo na ngayon kung paano nabubuo ang digital na pag-iisa at kung paano protektahan ang iyong isip mula sa panlabas na kaguluhan, narating na natin ngayon ang pinakababagong punto ng stoicismo, ang sining ng paggawa sa pag-iisa bilang kapangyarihan. Naniniwala si Marcus Aurelius na ang tunay na lakas ay hindi lumalabas kapag napapalibutan tayo ng mga tao, kundi kapag natutunan nating lumakad ng matatag kahit nag-iisa. Sinabi niya, upang mamuhay ng masaya, napakaliit lamang ang kailangan, lahat ay nasa loob mo na. At ito ay hindi kailanman naging mas makabuluhan kaysa ngayon sa isang mundo kung saan karamihan sa mga tao ay nakakaramdam lamang na buhay kapag may nakakakita, nagkokomento o nagpapatunay sa kanilang pag-iral. Ang ikatlong aral ng bidyong ito ay ito: gamitin ang pag-iisa bilang panggatong, hindi bilang parusa. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang punan ang kawalan sa lahat ng paraan sa pamamagitan ng mga abala, notifikasyon at ingay. Ngunit habang mas sinusubukan mong tumakas mula sa iyong sarili, mas bumibigat ang katahimikan. At iyon ang dahilan kung bakit marami, kahit napapalibutan ng mga kaibigan, followers at grupo, ay nakakaramdam pa rin ng panloob na discomfort na hindi nawawala. Hindi ito kakulangan ng kasama, ito ay kakulangan ng direksyon. Isipin ito, ilang beses mo nang napansin na habang mas sinusubukan mong magpakaabala para maiwasan ang pag-iisip, mas nagiging balisa ka. Karaniwan ito.
Sa katunayan, ipinapakita ng siyentipikong pananaliksik na ang mga taong patuloy na nalalantad sa digital na stimuli ay mas nahihirapang manatili ng 10 minuto sa katahimutan kasama ang kanilang sariling mga iniisip. Nasasanay ang utak sa labis at nakakalimutan kung paano haharapin ang kapayapaan. At sa mental na kaguluhang ito, nagbabago ang pag-iisa tungo sa pagdurusa. Para kay Marcus Aurelius, ang pag-iisa ay isang pagkakataon upang makilala ang sarili, palakasin ang kanyang mga prinsipyo, at magpasya kung sino siya magiging sa hinaharap. Ginamit niya ang kanyang mga sandali ng pag-iisa sa larangan ng digmaan, hindi para maramdaman na siya ay biktima, kundi upang palakasin ang kanyang sarili. Isipin mo ito. Isinalin sa kasalukuyang panahon, pagod ka, maingay ang mundo, gulong-gulo ang iyong isip, at sa halip na magmadali sa screen, pipiliin mong gamitin ang sandali para ayusin ang iyong sarili. Hindi lang nito nababawasan ang pagkabahala, kundi pinahuhusay din nito ang iyong pagiging malinaw at direksyon sa buhay. Narito ang isang modernong halimbawa. Sa kabila ng kanyang kasikatan at kayamanan, ilang taon ding pinaghugutan ng matinding pagkadama ng kawalan at pagkakahiwalay si Jim Carrey. Siya mismo ang nagsabing humahanap siya ng pagpapatibay mula sa labas para punan ng isang panloob na kawalan na kailanmay hindi tunay na napupunan. Ito'y isang totoong halimbawa kung paano kahit ang mga napakatalinong individual, kapag nalayo sila sa kanilang sarili, ay maaaring lumubog sa emosyonal na paraan. Ang hindi nalunasan na kalungkutan ay nagiging kaguluhan. Ngunit sa kabutihang palad, may kabilang panig at kaya mo itong buuin. Tinuturuan tayo ng stoicismo na gawing presensya ang pag-iisa. Gusto mo ba ng isang simple ngunit makapangyarihang ehersisyo? Sa susunod na 3 araw, isagawa ang tinatawag ni Marcus Aurelius na pagbabalik sa kamalayan. 1 beses sa isang araw, umupo kang mag-isa ng 5 minuto. Walang musika, walang telepono, wala. Obserbahan mo lang ang iyong isip. Karamihan sa mga tao ay hindi pa talaga nagawa ito. At kapag ginawa nila, natutuklasan nila kung gaano karaming walang silbi, paulit-ulit, o nagdudulot ng pagkabalisa ng mga kaisipan ang sumasakop sa kanilang buong araw. Ang pagsasanay na ito ang nagpapaunlad ng eksaktong nawawala sa digital na mundo, self-awareness o kamalayan sa sarili. Kapag sinimulan mong kontrolin ang iyong isip, ang kalungkutan ay titigil sa pagiging pabigat. Ito ay nagiging salamin. Isang salamin na nagpapakita kung ano ang tunay na mahalaga. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming taong nakakahanap ng layunin, mga atleta, artista, negosyante, pinuno, ang gumugugol ng mahabang panahon sa pag-iisa upang bumuo ng isang bagay na mas dakila. Hindi dahil tinatanggihan nila ang mundo, kundi dahil nauunawaan nilang magkakaroon lamang ng kabuluhan ng mundo kapag maayos na ang kanilang panloob na bahay. Nag-aalok ang stoicismo ng kalinawan. Tinuturuan ka nitong tingnan ang bawat emosyon bilang isang mensahero, hindi isang kaaway. Ipinapakita sa iyo ng kalungkutan na may isang bagay sa loob mo na nangangailangan ng pansin. Hindi para parusahan ka, kundi para gabayan ka sa isang mas malakas, mas nakasentro at mas handang bersyon ng iyong sarili. Narito ang isang opsyonal, ngunit makapangyarihang hamon. Sa susunod na 3 araw, araw-araw, gumugol ng 5 minuto nang walang digital na stimuli, simpleng obserbahan lamang ang iyong mga iniisip. Sa pagtatapos ng 3 araw, isulat ang iisang pangungusap tungkol sa iyong natuklasan. Isa lang. Maaari itong tungkol sa isang takot, isang pagnanasa, isang pagkabahala o isang lakas na hindi mo pa napapansin. Ang simple at tahimik na ehersisyong ito ay ginamit ng mga pilosopo, mandirigma at pinuno sa buong kasaysayan
at kaya nitong ganap na baguhin ang iyong relasyon sa iyong sarili. Ngayong nauunawaan mo na kung paano baguhin ang kalungkutan sa panloob na lakas, dumarating tayo sa isang mahalagang punto kung paano bumuo ng tunay na koneksyon sa isang mundong lalong nagiging mababaw. Sabi ni Marcus Aurelius, ang hindi mabuti para sa bahay pukyutan ay hindi maaring maging mabuti para sa pukyutan. Sa madaling salita, tayo ay mga panlipunang nilalang, ngunit hindi sa modernong kahulugan ng pag-iipon ng mga taga-subaybay o likes, kundi sa kahulugan ng paglinang ng mga relasyon na tunay na nagpapalusog sa kaluluwa. At ito mismo ang kulang sa milyon-milyong tao ngayon. Mga koneksyon na nagpapalusog, hindi nagpapaubos. Ang totoo, sa kabila ng pagiging mas konektado kaysa dati, hindi pa tayo naging ganito kalayo sa emosyonal na paraan. At hindi lang ito nangyayari sa iyo. Ito ay isang pandaigdigang kababalaghan. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga taong gumugugol ng higit sa 3 oras sa isang araw sa social media ay may doble ang pagkakataon na magulat ng damdamin ng emosyonal na paghihiwalay. Nangyayari ito dahil ang utak ng tao ay hindi idinisenyo upang hawakan ang libu-libong walang kabuluhang micro-interactions. Ito ay idinisenyo para sa malalim na ugnayan. Ang ika-4 na turo ni Marcus Aurelius na inilalapat natin dito ay simple ngunit nagpapabago. Maging sinadya kung sino ang pinapayagan mo sa iyong buhay. Anya, ang kalidad ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng iyong mga iniisip. Ngayon, maaari nating iakma ang pariralang iyon sa ang kalidad ng iyong buhay ay nakasalalay sa kalidad ng mga taong pinipili mong panatilihing malapit. Nalalapat ito sa parehong personal at digital na relasyon. Tanungin ang iyong sarili, gaano karaming tao ang pinapanatili mong malapit na nagpapabigat lang sa iyo? Gaano karami ang nagkokompara sa iyo, pumupuna sa iyo, nagpapaliit sa iyo, o simpleng ginagamit ka upang punan ang kanilang sariling pagkabagot? Karamihan sa mga tao ay kumakapit sa ganoong mga relasyon dahil sa takot na mag-isa. Ngunit narito ang kabalintunaan. Habang mas sinusubukan mong iwasan ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maling tao sa paligid, mas lalo kang nag-iisa. Ang maling kasama ay mas mabigat kaysa sa kawalan. Upang ilapat ang turong ito ngayon, subukan ang sumusunod na mental na ehersisyo. Isipin na ang iyong isip ay isang bahay. Sino ang pinapapasok mo? Mga taong tumutulong na ayusin ang lugar o mga taong dumarating, gumagawa ng kalat, pumupuna at umaalis ng walang anumang responsibilidad? Kapag sinimulan mong mag-filter ng may kamalayan, nagbabago ang iyong enerhiya. Tumaas ang iyong pagpapahalaga sa sarili, lumalawak ang iyong kalinawan. At narito ang isang makapangyarihang halimbawa kung paano masisira ng maling kasama ang isang tao, si Amy Winehouse. Isang napakatalino, napakalaki at natatanging artista. Ngunit napapalibutan siya ng mga taong hindi handang tulungan siya sa emosyonal na paraan na nagpapatindi sa kanyang mga adiksyon at kawalang katatagan. Ang bunga ay mapanira. Hindi ito nangangahulugang kulang siya sa talento, kundi walang talento ang makakatagal sa mga kapaligiran na nagpapakasira sa isip. Ito ay isang makapangyarihang babala para sa ating lahat. Ngayon tingnan naman ang kabaligtaran. Mga taong tulad ni Dwayne Johnson, halimbawa, na madalas magsalita tungkol sa kung paano niya maingat na pinipili ang kanyang bilog ng mga kaibigan at kasamahan. Binibigyang diin niya na sinisigurado niyang napapalibutan lang siya ng mga taong may kaparehong halaga, etika at respeto. Hindi ito nagkataon lang, ito ay disiplinang emosyonal. Ito ang isa sa pinakadakilang haligi ng Stoicismo. Protektahan ang iyong enerhiya na parang ito ang iyong pinakamahalagang yaman. Ngunit paano mo ito ilalapat sa praktika sa digital na mundo?
Narito ang isang simpleng pamamaraan, gumawa ng sinadyang social cleanse. Sa susunod na 2 araw, alisin ang lahat mula sa iyong mga network na nagpapalabas ng sobrang pagkukumpara, pagkabalisa o damdamin ng kawalang kakayahan. Kabilang dito ang mga toxic na profile, negatibong tao, at content na nagpapababa sa iyong loob. Palitan ito ng pang-edukasyon, nagbibigay inspirasyon na content na nag-aambag sa iyong paglago. Ang hakbang na ito lamang ay ganap na magpapabago sa iyong kalusugan ng isip at pinatunayan ito ng pananaliksik. Ang mga taong nagsasagawa ng digital cleanse ay naguulat ng pagtaas ng kapakanan at pagbaba ng stress ng hanggang 40% pagkatapos ng 1 linggo. Isa pang makapangyarihang aplikasyon ay ang simulan ang pagbuo ng malalim na offline na relasyon kahit pa iilan lang ang iyong kasama. Isang tunay na usapan ang mas mahalaga kaysa sa 1,000 likes. Isang taus-pusong tingin ang mas mahalaga kaysa sa isang automated na mensahe. Tandaan, hindi dami, lalim ito. Matapos maunawaan kung paano patatagin ang iyong isip, gawing presensya ang kalungkutan at bumuo ng mas malalim na koneksyon, ngayon ay dumarating tayo sa isang mahalagang punto para sa sinumang tunay na gustong baguhin ang kanilang buhay. Ang pagbabago ng lahat ng ito sa direksyon, layunin at kalinawan. Sabi ni Marcus Aurelius na kinukuha ng kaluluwa ang kulay ng kanyang mga iniisip. Ibig sabihin nito, nagiging ikaw kung ano ang iyong pinapakain sa loob. Kung pinapakain mo ang pagkukumpara, takot at ingay ng digital, pinahihina mo ang iyong sarili. Ngunit kung pinapakain mo ang intensyon, disiplina at kamalayan, pinatatag mo ang iyong sarili. Malinaw ang susunod na turo, gamitin ang pagkabahala bilang isang kompas. Karamihan sa mga tao ay sinusubukang alisin ang kalungkutan sa pamamagitan ng pagbura ng anumang hindi komportabling pakiramdam sa mabilis na pagpapalihis. Ngunit itinuturo ng Stoicismo ang eksaktong kabaligtaran. Ang nakakabahalang bagay ang nagpapakita kung ano ang nangangailangan ng pansin. Ito ang dahilan kung bakit marami, kahit napapalibutan ng teknolohiya at mga opsyon, ay nawawala. Sila ay abala, ngunit hindi nakadirekta. Pagod, ngunit hindi produktibo. Konektado, ngunit walang laman. Nangyayari ito dahil ang isang isip na walang layunin ay parang nakabukas na pinto. Kahit ano ay maaaring pumasok. Naranasan mo na ba ito? Napansin mo ba ang mga sandali kung kailan tila palagi kang nagsisimula ngunit hindi naman talaga umuusad? Karaniwan ito at ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong walang tiyak na layunin ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng pagkabalisa, damdamin ng pagtigil at pagkukumpara sa lipunan, hindi dahil mahina sila kundi dahil kulang sila sa panloob na istruktura. Ang kawalan ng layunin ay iniiwan ng isip na bukas sa lahat ng itinatulak ng digital na mundo. Para kay Marcus Aurelius, ang layunin ay hindi isang bagay na enggrande. Ito ay isang pang-araw-araw na pangako sa sariling mga halaga at maaari mo itong ilapat ng objetibo ngayon. Pumili ng isang bagay na tunay na mahalaga sa iyo at gawin itong praktika, hindi teorya. Maaari itong pag-aalaga sa iyong kalusugan, pag-aaral ng bagong bagay, muling pagbuo ng iyong pagpapahalaga sa sarili, pag-aayos ng iyong pananalapi, o pag-unlad ng emosyonal. Hindi mahalaga kung anong landas ang pipiliin mo, ang mahalaga ay pumili ka. Isang simpleng paraan upang magsimula ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa tinatawag kong pang-araw-araw na Stoic Triad. 3 maliliit na aksyon na gagawin mo araw-araw sa susunod na 30 araw. Maliliit ngunit tuloy-tuloy na aksyon tulad ng pagbabasa ng 10 minuto sa isang araw, pag-i-ehersisyo sa loob ng 15 minuto, pag-aaral sa loob ng 20 minuto, pag-aayos ng isang espasyo, pagbabawas ng digital na paggamit bago matulog, o pagsusulat ng iyong mga intensyon para sa araw sa umaga.
Ang ganitong uri ng pagsasanay ay lumilikha ng mental at emosyonal na istruktura, eksaktong gaya ng ginawa ni Marcus Aurelius nang isulat niya ang kanyang mga pagninilay bago simulan ang araw. At upang ipakita kung paano ito gumagana sa totoong mundo, tingnan ang paglalakbay ng mga taong tulad ni Keanu Reeves. Naranasan niya ang matitinding pagkawala, matinding kalungkutan at mga sandali na luluhod ang sinuman. Ngunit nagpasya siyang baguhin ang lahat sa focus, layunin at presensya. Ang kanyang kalmadong kilos, pagpapakumbaba at disiplina ay malinaw na pagmuni-muni ng isang taong natutong gamitin ang katahimikan at sakit bilang mga kasangkapan, hindi bilang mga bilangguan. Ito ay isang modernong halimbawa kung paano huhubugin ng mga prinsipyo ng stoicismo ang buong buhay. Ngayon, isipin ang iyong sarili. Ano ang magiging hitsura ng iyong buhay kung sa halip na tumugon sa mundo, sinimulan mong idirekta ang iyong sariling landas? Paano kung ang kalungkutan ay huminto sa pagiging banta at naging espasyo para sa pagpaplano? Paano kung ang bawat araw ay may malinaw na intensyon? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang simple, mahusay na tinukoy na mga layunin na ginagawa araw-araw ay lubos na nakakabawas sa pakiramdam na wala sa kontrol. Kumakalma ang isip kapag alam nito kung saan ito patungo. Narito ang isang opsyonal na hamon upang palakasin ito. Sa susunod na 7 araw, pumili ng isang tiyak na oras, umaga o gabi, at magsagawa ng maikling pagsusuri sa iyong digital na araw. Tanungin ang iyong sarili, ano ang nagdala sa akin ngayon nang mas malapit sa kung sino ang gusto kong maging? Ano ang nagpalayo sa akin? Aling digital na ugali ang nagpaubos sa akin? Anong mental na pagsasanay ang nagpalakas sa akin? Ang simpleng taos-pusong pagninilay na ito, kung buong pusong mong yayakapin, ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw sa mga paraang hindi mo pa malamang nararanasan. Sa ganitong pagintindi, makikita mong ang pag-iisa ay hindi kaaway. Ito'y isang puwang kung saan mo tunay na matutuklasan ang iyong sarili. Hindi kontrabida ang digital na mundo. Ito'y isang kasangkapan na maaaring makapagpalaya o makulong sa iyo, depende sa kung paano mo ito gagamitin. At ang stoicismo ay hindi lang simpleng pilosopiya. Isa itong gabay para makayanan mo ang mga hamon ng damdamin sa makabagong panahon. Kung nakaugnay ka sa anumang bahagi nito, pakiusap, ibahagi ang video na ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Minsan, ang isang simpleng galaw na tulad niyan ay may kakayahang magpabago ng landas ng isang tao. Hanggang sa susunod na video.